Basher na sampulan at ngayon kinasuhan na ni Pauline Luna. Anak ba nila yan? Kaloka. Naka-aircon pero itim? There are people who support me. Sige lang, paglaban mo yan dahil anak mo yan. Grabe yung pangbubuli sa kanya ng mga tao sa lahat ng social media platform. It's one thing to say your opinion, but it's another thing to bash an innocent child. Ano ba ang pangbabash na ginawa ng basher na to kay Pauline Luna? Akala nila okay lang na manglait ng ibang tao. Bakit ang itim niya? Hindi porket may freedom of speech ay pwede ka na manglait ng tao. Message ko lang kay ate na nakasuhan, hindi ka siguro na properly educate ng mga magulang mo. Sharing tally with people gives me and gives them so much joy. Ano yan, lata? Bakit ganyan? Parang di anak ng artista. Kamukha lang ng mga Why do I share my daughter? It's because I am proud of her. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa basher ni Tali na anak ni Pauline Luna at sasampahan ito ng kaso dahil sa pangbabash niya. Deserve ba na idemanda ang mga basher para maturuan ito ng leksyon? O baka masyadong OA ang solusyon at reaksyon dito ni Pauline? Kung ikaw ang nanay ng binash, gagawin mo din ba ang magsampa ng kaso sa basher? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakakilala, Pauline Luna is an actress and a host. Nakilala siya as part of Philippine noontime show na Eat Bulaga, wherein she portrays the child woman character, Baby Puleng. Year 2016 ay kinasal naman siya kay Vic Soto. Now, meron na silang 5-year-old baby girl named Tali. At nitong July lang, Pauline announced that they're gonna have a second child. Gusto ko lang i-announce na nagbunga ang aming pagmamahal. Now, let's go back to the issue. Usap-usapan sa social media ang pag-message umano ni Pauline Luna sa isang social media user na kinilala na si Annalyn. Makikita sa isang shared post ni Annalyn na sinabihang cute daw ni Tali kahit wala naman siya sa picture. Hanggang sa nag-post siya ng message request from Pauline with crying emoji. Mababasa sa posted picture ang message sa kanya ni Pauline saying that she will file a case against Annalyn dahil sa cyberbullying. You can pause the video and check the screenshot here to read it full. Sa mga sumunod na araw, nagpo-post pa rin si Annalyn ng mga post regarding what happened. Sabi niya, social media break muna. Bukod dito, meron din siyang patama kay Pauline. Sabi niya dito, sana, kung ayaw mong ma-judge anak mo sa social media, dapat di mo na pinopost ang picture niya kasi natitrigger yung ibang tao. Over the belt ka na, Ma'am Pauline. Maliit na bagay, pinapalaki mo. May isang picture pa siyang shinare kung saan makikita na nasa police station siya. At hindi lang yan dahil meron pa siyang quotes ulit about naman sa pagpapatawad. Sabi niya, ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya na tao lang? Dahil dito, umani ito ng iba't ibang reactions mula sa mga netizens. Gaya na lamang ni, yung I hope this letter finds you well, tas idedemanda pala. Maliit na bagay, pinapalaki mo? Nananahimik yung bata tapos gaganunin mo lang? Sa kabilang banda, hininga naman ng statement si Pauline Luna about the issue kung balak ba talaga niyang magsampa ng kaso. She confirmed to pep.ph that it is all fake. Meaning to say, ang mga pinost pala ni Annalyn ay sarcasm lamang at gawa-gawa niya lang. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, don't be quick to judge. Lalo na sa mundo ngayon na maraming fake accounts. We must be careful and critical with the people and pages that we engage with. Kasi mamaya, iba na pala yung kausap mo. Worse when you are already anxious at natataranta ka na. You might give personal information na dapat hindi mo binibigay. And it might be too late for you para mabawi ito.
Number 2, know when and what to give your attention with. I think this is one of the things that we cannot control, lalong-lalo na sa social media. Sobrang dami talagang bagay ang pwede nating bigyan ng oras at atensyon. Pero ang tanong, worth it pa ba? I think we could apply this in our life. This is not to make you careless sa paligid mo, but this is to simply know ano ba yung worth it for your time and energy. Number 3, being a basher means that you're toxic. Now, totoo man itong nangyari na to o hindi, I want everybody to understand that bashing someone in social media is a sign that somehow you are insecure. Kasi if you have time to destroy someone, it only means that there is something lacking at you at hindi doon sa binabash mo. Naniniwala ako sa saying na you will never be criticized by someone who is doing more than you. Usually, yung mga taong maraming sinasabi, yun yung walang ginagawa. And I hope that this might be a lesson to everyone to please spend our time wisely. Real talk. Nung una ko tong nakita, napaisip din ako. Kasi somehow I don't think kailangan umabot sa demandahan ng ganitong bagay, lalo na alam mong public personality ka. But then I figure out na fake news lang pala. And for sure, marami sa inyo na hindi to alam. And you assumed automatically that what was shared was the truth. So be very careful on what you read in social media. And that explains it. Kaya pala ganito ka-OA kasi kadalasan kinukuha lang talaga ang atensyon ng tao. When things evoke our emotion, it is a moment we need to take a pause and assess bago tayo magbigay ng opinion. Because at the end, baka sa atin din bumalik ang mga sinabi natin dahil baka mataas lang ang emosyon natin. Remember to pause before you react and reflect before you regret. But ikaw lang papagtipan